Inaasa makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang matataas na opisyal sa Vietnam ngayong ikalawang araw ng kanyang state visit doon. Bago yan, nakipagpulong na siya sa ilang negosyante at mga kababayan natin sa Hanoi. At live mula sa Vietnam ay unang balita. Ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan, magkakaroon ba ng time frame dun sa pagbuo ng separate na Code of Conduct para sa West Philippine Sea o South China Sea? Yes, magandang umaga muna, Maris. Ngayon ay 6:15 in the morning. Hindi pa sumisikat ang araw dito, 6:34 pa sisikat ang araw at ang temperatura ay 13 degrees Celsius. At pagdating pa nga lamang ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon dito ay sumabak na agad siya sa isang business meeting at kasunod niyan ay humarap naman siya sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Hanoi, Vietnam. Ang kumpanyang VinFast na subsidiary ng pinakamalaking pribadong kumpanya sa Vietnam ay balak magtayo ng manufacturing ng baterya at magpasok ng electric vehicle sa Pilipinas ang nakapulong ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdating pasado alas 3 ng hapon dito sa Hanoi. Una lang ito sa iba pang mga business meetings na nakakasa sa dalawang araw niyang state visit para makapanghikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas. May isa pang nakatada mamaya kasama ang Prime Minister at ilang mga negosyante. Matapos naman ito'y dumalo ang Pangulo sa pagtitipon ng Pinoy community dito sa Vietnam. May 7,000 Pilipino sa Vietnam, Maris, na karamihan ay mga professionals. Paliwanag ng Pangulo sa harap ng Filipino community, ang maritime cooperation o ang pakikipag-ugnayan sa Vietnam ang isa sa pangunahing pakay niya sa state visit na ito. Isa ang Vietnam sa mga claimant countries sa South China Sea at isinusulong ng Pilipinas ang pagkakaroon ng hiwalay na Code of Conduct dito habang hindi matapos-tapos sa isang Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at ng China. Tungkol sa tanong mo, Maris, hindi pa natin masabi kung may time frame ba ang pagbuo ng Code of Conduct na ito, bagamat isa ito sa mga expected outcomes ngayong araw na ito. Kailangan natin makipag-ugnayan sa ating kapitbahay na Vietnam para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at mas mainam na meron tayong usapan para hindi naman magkagulo. Migrant workers ang bago na departamento ay tinayo. Nakakasa ngayong araw ang sunod-sunod na pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Pangulo ng Vietnam at gayon din sa Prime Minister at National Assembly Chairman. Isa pa sa pinakamahalagang kasundo ang inaasahang mapipirmahan ng 5-year rice supply agreement na sisiguro na may mapagkukunan pa rin tayo ng bigas sa kabila ng pabago-bagong sitwasyon ng supply at presyuhan sa buong mundo. 70% ng inaangkat na bigas ng Pilipinas ay galing sa Vietnam. Samantala, Maris, wala pang bagong pahayag ang Pangulo tungkol sa mga kontrobersyang iniwan niya sa Pilipinas, pero mamaya ay magkakaroon tayo ng pagkakataong matanong siya tungkol sa ilang mahalagang issue, partikular na dyan ang kanyang posisyon sa pinag-uusapang charter change. At yan ang latest mula sa Hanoi, Vietnam. Balik sa iyo, Maris. Come on! Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.